Ang balita ay isang mahalagang bahagi ng lipunan dahil binibigyan nito ang mga indibidwal ng kinakailangang kaalaman upang makisali sa mga aktibidad na sibiko, tiyaking may pananagutan ang mga nasa kapangyarihan at gumawa ng mga mapag-aral na pagpili. Ang impluwensya nito sa mga pampublikong talakayan at pagtataguyod ng isang kaalamang populasyon ay nagpapakita ng kahalagahan nito bilang isang pangunahing elemento ng demokrasya. Salaysayin, paglalahad ng tunay o katang pangyayari hinggil sa isang tao, bagay, puok o pangyayari. Ang pagsasalaysay ay ang kasanayan sa paglalahad ng mga kwento, totoo man o gawa-gawa tungkol sa mga tao, bagay, lokasyon o pangyayari. Ito ay isang mahalagang bahagi kung paano nakikipag-usap ang mga tao dahil binibigyang daan ito sa amin na ibahagi ang aming mga karanasan, magbigay ng impormasyon at aliwin ang iba sa pamamagitan ng pagkukwento. Ang pagsasalaysay ay makikita sa iba't ibang anyo tulad ng mga sinasalitang tradisyon na ipinasa sa mga henerasyon, nakasulat na panitikan, pelikula at digital media. Ang pangunahing lakas ng pagsasalaysay ay nasa kakayahan nitong makuha ang atensyon ng mga manonood. Sa pamamagitan man ng pagsasalita, pagsulat o visual, ang pagsasalaysay ay maaaring maghatid ng mga tagapakinig at mambabasa sa iba't ibang mundo at pukawin ang mga emosyonal na tugon, pasiglahin ang pag-iisip at mag-udyok ng pagkilos. Bilang karagdagan, ang pagkukwento ay ginagamit upang protektahan at ihatid ang kultura. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento, mito at alamat, maipapasa ng mga komunidad ang kanilang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa mga susunod na henerasyon. Ang mga salaysay na ito ay tumutulong sa mga indibidwal na maunawaan ang kanilang pamana at lumikha ng isang pakiramdam ng koneksyon sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Mahalaga ang pagsasalaysay sa edukasyon dahil nakakatulong ito na gawing simple ang mga komplikadong ideya at konsepto na ginagawang mas madaling maunawaan ang mga ito. Sa pamamagitan ng paglalahad ng impormasyon sa isang format ng pagkukwento, maaaring makuha ng mga tagapagturo ang interes ng mga mag-aaral at mapabuti ang kanilang karanasan sa pag-aaral. Ang mga guro ng kasaysayan ay kadalasang gumagamit ng pagkukwento upang gawing mas maiugnay at makabuluhan ang mga pangyayari sa kasaysayan sa mga mag-aaral. Ang pagsasalaysay ay isang mabisang instrumento para sa paghimok ng pagbabago sa lipunan dahil maaari nitong hamunin ang mga stereotype at hikayatin ang empatiya at pagkilos. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwentong nagpapataas ng kamalayan at nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng pagbabago, ang mga storyteller ay maaaring mapasiklab ng pagbabago. Ang mga dokumentaryo at pelikula ay madalas na gumagamit ng pagsasalaysay upang magbigay liwanag sa mga panlipunang kawalang katarungan at magsulong ng reforma. Ang pagsasalaysay ay nagsisilbi sa iba't ibang layunin tulad ng libangan, kultura, edukasyon at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ngunit mayroon din itong makabuluhang cognitive effect sa utak. Natuklasan ng pananaliksik na ang pakikipag-ugnayan sa mga kwento sa pamamagitan ng pakikinig o pagbabasa ay maaaring mapabuti ang mga kakayahan sa pag-iisip tulad ng memorya, pagkamalikhain at pag-unawa sa iba. Ang nagbibigay malay na aspeto ng pagsasalaysay ay binibigyang diin ang kahalagahan nito sa paglaki at komunikasyon ng tao.
Ang pagsasalaysay ay isang maraming nalalaman at may epektong paraan ng pakikipag-usap na mahalaga sa kultura at lipunan ng tao. Ginagamit man ito para sa libangan, edukasyon, pangangalaga sa kultura o advokasya. Ang pagkukwento ay may espesyal na kakayahan upang pagsamahin tayo sa iba at sa ating kapaligiran na ginagawa itong pangunahing bahagi ng pagiging tao. Talambuhay, tala ng kasaysayan sa buhay ng tao. Ang talambuhay ay isang detalyadong salaysay ng buhay ng isang tao na nagdodokumento ng kanilang mga karanasan, mga nagawa at impluwensya sa lipunan. Ang mga salaysay na ito ay nag-aalok ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga individual na nagpapakita ng kanilang karakter, mga layunin at mga kontribusyon sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga kwento ng mga kilalang tao, binibigyang daan tayo ng mga talambuhay na galugarin ang kasaysayan at makakuha ng pananaw sa mga salik na naka-impluwensya sa ating mundo. Ang mga talambuhay ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng memorya ng mga mahalagang individual na tinitiyak na ang kanilang mga kwento ay hindi nakalimutan at nagpapahintulot sa mga susunod na henerasyon na maunawaan ang mga pinagmulan ng lipunan. Bilang karagdagan, ang mga talambuhay ay nagbibigay ng inspirasyon at gabay sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga buhay ng mga magaling na individual. Ang mga mambabasa ay makakakuha ng mahahalagang aral at insight na magagamit nila sa kanilang sariling buhay. Natuto man ito mula sa determinasyon ng isang kilalang pinuno o sa pagka-orihinal ng isang malikhaing artist. Ang mga talambuhay ay nag-aalok ng napakaraming karunungan at motibasyon. Bilang karagdagan, ang mga talambuhay ay nag-aalok ng mas detalyadong pananaw sa mga makasaysayang kaganapan at paggalaw sa pamamagitan ng paggalugad sa mga personal na buhay at motibasyon ng mga individual. Halimbawa, ang pag-aaral sa buhay ng isang aktivista sa karapatang sibil ay maaaring mapahusay ang ating pag-unawa sa paglaban para sa pagkakapantay-pantay at katarungan. Ang mga talambuhay ay hindi lamang nagbibigay ng makasaysayang at inspirasyonal na kahalagahan, ngunit nakakatulong din sa paghubog ng ating kultural at panlipunang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga nagawa ng mga tao mula sa iba't ibang background. Nakakatulong ang mga talambuhay na palawakin ang ating pananaw at isulong ang pagiging inclusivity. Pinararangalan din nila ang pagkakaiba ng mga karanasan ng tao at kinikilala ang mga kontribusyon ng mga individual mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay. Nagbibigay ang mga talambuhay ng mahalagang kaalaman at insight sa buhay ng mga maimpluwensyang individual na nagbibigay daan sa amin na mas maunawaan ang ating mundo at ang ating sarili. Mababasa ang mga ito sa kontekstong pangkasaysayan, personal na motibasyon, o pagpapayaman sa kultura at isang walang hanggang anyo ng panitikan. Editorial, paglalahad ng opinyon sa pahayagan kaugnay sa isang pangyayari. Ang mga editorial ay isang uri ng pamamahayag kung saan ang editorial board o isang itinalagang editor ay nagpapahayag ng kanilang opinyon sa isang partikular na paksa o isyu. Naiiba sila sa mga artikulo ng balita dahil nilalayo nilang ipakita ang isang pananaw sa halip na mga layuning katotohanan. Ang mga editorial ay matatagpuan sa mga pahayagan, magasin at online na publikasyon at nilayon upang ipaalam, hikayatin at pukawin ang talakayan sa mga mambabasa. Mahalaga ang mga editorial dahil nag-aalok ang mga ito ng pagsusuri at komentaryo sa mga kasalukuyang kaganapan na tumutulong sa mga mambabasa na maunawaan ang mga komplikadong isyu at bumuo ng kanilang sariling mga opinyon. Sinusuportahan sila ng pananaliksik at ebidensya.
na ginagawang mas malakas ang kanilang mga argumento. Ang mga editorial ay kumikilos din bilang isang paraan ng pagtataguyod at pagsuporta sa ilang partikular na layunin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pananaw sa isang partikular na paksa. Ang mga editorial ay may kapangyarihan na impluwensyahan ang opinyon ng publiko at makaapekto sa mga talakayan sa patakaran. Halimbawa, ang isang editorial na pagtutulak para sa mas matibay na mga batas sa kapaligiran ay maaaring magbigay ng pansin sa pangangailangan para sa mga pagsisikap sa pag-ingat at humimok sa mga mambabatas na kumilos. Ang mga editorial ay may mahalagang papel sa pagsubaybay sa mga aksyon ng pamahalaan at mga korporasyon na tinitiyak na sila ay may pananagutan at nagpo-promote ng transparency at katapatan. Ang funksyon na ito ay mahalaga para sa isang mahusay na gumaganang demokrasya at isang press na hindi pinaghihigpitan. Ang mga editorial ay hindi lamang nagsisilbing tagapagtaguyod at tagapagbantay, ngunit maaari rin silang magbigay ng inspirasyon at motibasyon sa mga mambabasa. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga individual o grupo na gumagawa ng mga positibong pagbabago sa kanilang mga komunidad na hinihikayat ang mga mambabasa na makibahagi at gumawa ng pagbabago. Mahalaga ang mga editorial sa pamamahayag dahil nag-aalok ang mga ito ng puwang para sa maaalalahaning talakayan at pagsusuri ng mahahalagang paksa. Maaari nilang itulak ang pag-unlad ng lipunan, humiling ng pananagutan mula sa mga nasa kapangyarihan at hikayatin ang mga mambabasa na kumilos. Sa huli ay nakaka-impluwensya sa mga pampublikong pag-uusap at nagsusulong ng mga demokratikong prinsipyo. Talumpati, pasalitang paglalahad na layong manghikayat, magbigay impormasyon o magpaliwanag. Ang panalita ay isang mabisang paraan ng pagpapahayag ng mga ideya, damdamin at impormasyon sa iba. Ang isang maingat na binuong talumpati ay may kakayahang makisali sa isang madla at gumawa ng isang pangmatagalang impresyon. Kung ang layunin nito ay kumbinsihin, turuan o linawin, ang sanaysay na ito ay susuriin ang sining ng paggawa ng nakakahimok at nagbibigay liwanag na mga talumpati, pag-aaral at ng mahahalagang elemento at taktika na maaaring magbago ng isang talumpati mula karaniwan hanggang sa katangi-tangi. Bago gumawa ng talumpati, mahalagang malaman kung bakit ito ibinibigay. Ang intensyon ba ay kumbinsihin ang madla na sumang-ayon sa isang tiyak na pananaw, turuan sila sa isang partikular na paksa o linawin ang isang komplikadong ideya? Ang bawat uri ng pananalita ay nangangailangan ng natatanging diskarte at hanay ng mga kasanayan. Ang isang matagumpay na talumpati ay dapat na ipasadya upang umangkop sa madla sa pamamagitan ng pag-alam sa mga katangian at kagustuhan ng madla. Ang tagapagsalita ay maaaring maghatid ng isang mensahe ng nakakaakit sa kanila. Halimbawa, ang isang talumpati para sa mga mag-aaral ay magiging kakaiba sa isa para sa mga profesional. Ang tagumpay ng isang talumpati ay nakasalalay sa paksa nito na dapat kapwa may kaugnayan sa madla at naaayon sa layunin ng talumpati. Ang isang malakas na paksa ay isa na nakakainganyo, napapanahon at nakakakuha ng atensyon ng madla. Ang pagiging epektibo ng isang talumpati ay umaasa sa masusing pananaliksik, pangangalap ng may katuturang impormasyon at pag-aayos nito ng lohikal. Ang pagsasanay sa paghahatid ng talumpati ay mahalaga din para sa kumpiyansa at maayos na presentasyon. Ang isang maayos na talumpati ay dapat magkaroon ng isang malinaw at lohikal na daloy na nagsisimula sa isang kaakit-akit na panimula na sinusundan ng isang katawan na
nagpapakita ng mga pangunahing punto na may katibayan at nagtatapos sa isang buod na nag-iwan ng isang pangmatagalang epekto sa madla. Ang nagbibigay ng mga mapanghikayat na talumpati mahalagang gumagamit ng mga pamamaraan na tumutugon sa mga damdamin, lohika at mga etikal na halaga ng madla. Maaaring kabilang dito ang pagkukwento, paggamit ng mga diskarte sa retorika tulad ng pag-uulit at paralelismo at pag-aalok ng matibay na ebidensya upang i-back up ang mga argumento. Ang isang mapangakit na talumpati ay isa na nagtataglay ng interes ng madla sa pamamagitan ng pagsasama ng katatawanan, mga personal na kwento at mga interactive na elemento tulad ng mga tanong at butuhan. Ang paraan ng pagsasalita ay kasing halaga ng kung ano ang sinasabi. Ang isang kumpiyansa at nakakaingganyong paghahatid ay maaaring gawing mas makakaapekto ang pagsasalita sa pamamagitan ng paggamit ng naaangkop na wika ng katawan, saklaw ng boses at pakikipag-ugnayan sa mata upang makipag-ugnayan sa madla. Upang lumikha ng isang nakakahimok at pang-edukasyon na pananalita, dapat magplano, magsaliksik at maghanda. Kabilang dito ang pagtukoy sa layunin ng talumpati, pag-aaral sa madla, pagpili ng angkop na paksa at paggamit ng mga mapanghikayat na pamamaraan upang ipaalam, hikayatin at hikayatin ang mga tagapakinig. Maikling kwento, maikling salaysay na ginagalawan ng pangunahing tauhan na layong magbigay aliw. Ang mga maikling kwento ay mga maikling salaysay na naglalayong hikayatin ang mga mambabasa sa kanilang maikli at lalim na nagbibigay ng isang sulyap ng isang sandali o kaganapan na may epekto at hindi malilimutan. Hindi tulad ng mga nobela na nagsasaliksik ng mga komplikadong plot at mga tauhan. Ang mga maikling kwento ay nag-aalok ng maikli at nakatutok na pagtingin sa buhay. Nagbibigay aliw ang mga maikling kwento sa pamamagitan ng pagtap ng mga pangkalahatang tema tulad ng pag-ibig, pagkawala at pagtubos na maaaring maiugnay ng mga mambabasa sa personal na antas. Ang pagkakita sa sarili nilang mga karanasan na nasasalamin ang mga katang-isip na karakter ay nakakatulong sa mga mambabasa na hindi gaano mag-isa sa kanilang mga pakikibaka. Makakatulong ang mga maikling kwento sa mga mambabasa na magkaroon ng empatiya at koneksyon sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na maranasan ang buhay ng mga tauhan mula sa magkakaibang background na humahantong sa higit na pag-unawa sa sangkatauhan at nakikiramay sa iba. Ang koneksyon na ito ay maaaring magbigay ng kaginhawaan sa mga panahon ng kalungkutan o paghihiwalay. Ang mga maikling kwento ay hindi lamang sumasali sa mga karaniwang tema, ngunit mayroon ding kakayahang magdala ng mga mambabasa sa hindi kilalang mga lugar at sitwasyon. Makakapagbigay ito sa mga mambabasa ng pakiramdam ng kaaliwan sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na pansamantalang makatakas sa kanilang sariling buhay at isaalang-alang ang iba't ibang pananaw at pagkakataon. Ang mga maikling kwento ay may espesyal na kapangyarihan upang mag-alok ng kaginhawaan at koneksyon sa mga mambabasa. Sa kanilang maigsi na pagkukwento at maiugnay ng mga tema, nagbibigay sila ng window sa karanasan ng tao na nagbibigay sa mga mambabasa ng aliw, pangunawa at koneksyon sa pamamagitan ng mga kwento ng iba. Sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay, walang alinlangan na ang mga maikling kwento ay nagpapatuloy na magbigay ng kaaliwan at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Nobela, mahabang salaysay na nahahati sa mga kabanata. Ang modernong nobela ay nagmula sa mga sinaunang tradisyon ng pagkukwento, ngunit nagsimula itong maging sariling natatanging anyo ng panitikan noong ika-17 at ika-18 siglo. Ang mga naunang nobela
ayon sa ay nagtatakda ng pundasyon para sa nobela sa pamamagitan ng pagsasama ng mga feature tulad ng malalim na pagbuo ng karakter, komplikadong mga storyline at kritikan ng lipunan. Namumukod tangi ang nobela para sa masalimuot na istruktura ng pagsasalaysay nito na sumasalamin sa iba't ibang karakter, lokasyon at tema. Ang mga kabanata ay gumagamit upang isulong ang balangkas at palalimin ang kwento gamit ang mga diskarte sa pagsasalaysay tulad ng punto ng view, foreshadowing at flashback upang maakit ang mga mambabasa. Ang mga nobela ay may kakayahan na magsaliksik sa iba't ibang tema at motif na nagpapakita ng masalimuot na kalikasan ng buhay ng tao. May kinalaman man sa mga paksa tulad ng pag-ibig, kapangyarihan o politika, ang mga nobela ay nagbibigay ng magkakaibang hanay ng mga ideya at damdamin para magkaugnayan ng mga mambabasa sa pamamagitan ng paggalugad sa mga temang ito. Ang mga nobela ay maaaring magpasigla ng pagmuni-muni, pagyamanin ang pag-unawa at hikayatin ang pagsusuri sa sarili. Ang mga nobela ay naging maimpluwensya sa kasaysayan sa paghubog ng mga kultural at panlipunang pamantayan tulad ng nakikita sa mga gawa na nagpapasiklab ng mga kilosang panlipunan at humubog sa opinyon ng publiko sa mahalagang isyu. Ang mga nobela ay nagsisilbing salamin ng lipunan na nagpapakita ng mga halaga, paniniwala at hamon nito. Ang nobela ay nananatiling sikat at may kaugnayan sa digital age na may mga akda na gumagamit ng mga bagong teknolohiya at nag-eeksperimento sa iba't ibang mga estilo upang ikayatin ang mga mambabasa. Hikayatin ang mga mambabasa sa kabila ng mga pagbabago sa kung paano gumagamit ang mga nobela. Ang mga pangunahing elemento ng nobela ay nananatiling pareho. Ang nobela ay isang makabulong tagumpay sa panitikan na nagpapakita ng lakas ng pagkukwento at pagkamalikhain ng tao. Ito ay lumago mula sa mga pinagmulan nito upang maging isang malawak na hinahanggaang akdang pampanitikan. Nakakaakit sa mga mambabasa at nakakaimpluwensya sa mga manunulat sa buong mundo. Sa pag-unlad ng lipunan, ang nobela ay mananatili bilang isang minamahal at nagtatagal na anyo ng masining na komunikasyon. Dula, pagtatanghal sa entablado na karaniwang naglalayong magbigay aliw. Ang drama ay may mahaba at iba't ibang kasaysayan simula sa sinaunang panahon sa Greece at Rome, kung saan ito ay isang mahalagang bahagi ng kultural at relihiyosong pagdiriwang. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng iba't ibang anyo ng dula tulad ng mga trahedya, komedya at mga dulang pangkasaysayan na pawang na-impluwensyahan ng lipunan, politika at kultura ng kani-kanilang panahon. Ang dula ay binibigyang kahulugan ng mga pangunahing bahagi tulad ng balangkas, tauhan, dialogo at tagpuan. Ang balangkas ay nagtatakda ng istruktura ng kwento. Binibigyang buhay ito ng mga tauhan sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Ang dialogo ay naghahatid ng mga emosyon at nagpapagalaw sa kwento, at mga tagpuan ay ang background para sa salaysay. Binubuo ang drama ng iba't ibang genera. Bawat isa ay may sariling natatanging tampok at panuntunan. Nakatuon ang trahedya sa mga tema ng sakit at trahedya. Kadalasang nagre-resulta sa isang malungkot na wakas. Ang komedya naman ay naglalayon na libangin at patawanin ang mga tao sa pamamagitan ng matalinong pag-uusap at mga nakakatawang sitwasyon. Mayroon ding iba pang mga genera tulad ng historical drama, melodrama at absurdist na drama. Bawat isa ay nag-aalok ng ibang pananaw sa karanasan ng tao. Gumagamit ang dula ng iba't ibang pamamaraan tulad ng simbolismo, pagbabanta, dramatikong kabalintunaan at soliloquy upang maakit ang mga manonood at
mabisang maipahayag ang mga tema nito. Ang mga diskarteng ito ay nagpapayaman sa pangkalahatang karanasan sa teatro at tinutulungan ang mga manonood na mas malalim na kumonikta sa mga karakter at storyline. Ang paglikha ng isang dramatikong pagganap ay nangangailangan ng pagtutulungan ng magkakasama mula sa mga playwright, director, actor, designer at technician. Bawat isa ay nag-aambag sa pagdadala ng pananaw ng playwright sa realidad sa pamamagitan ng set, costume, lighting at sound design. Malaki ang impluwensya ng drama sa mga artista at manonood na nagbibigay ng paraan para sa pagpapahayag ng sarili, komentaryo sa lipunan at pagpuna sa kultura.